Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1099 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1099 at ang title nga nito ay Pacifist. Nagsimula ang chapter kay King Bikuri kung saan narinig nga raw nito ang balita patungkol sa hari ng Goa Kingdom kung saan sinunog nga raw nito ang Great Terminal. Ginaya nga raw ito ni King Bikuri, sinunog niya yung mga village at pinaputukan yung mga taong nagpo-protesta dyan sa Survey Kingdom. Meanwhile si Kuma talagang hindi na nga matiis ang lahat at kung maaalala natin sa nakaraang chapter humingi na nga ng tulong yung mga tao sa kanya. At dahil dyan talagang winasak nga ni Kuma ang palasyo at tinalo niya si King Bikuri. Tinawag nga raw ang pangyayaring yun na one-man revolution in Survey at matapos nga yan sa Marijoa pinakita nga si Saint Saturn kung saan nalaman niya yung balita na meron ng bagong hari ang Survey Kingdom. At nalaman nga natin na ang bagong hari pala walang iba kundi si Kuma. Hindi nga raw makatanggi si Kuma sa kagustuhan ng mga tao at nagme-make sense naman yun dahil siya nga ang tumalo kay King Bikuri at syempre talagang kinakailangan nga ng isang kingdom ng isang malakas na hari. Pero ang nangyari pala hindi literal na naging hari si Kuma kundi sa pangalan lamang dahil sa tumitira pa nga rin daw siya dun sa simbahan habang ang actual nga na nagpapatakbo ng bansa si King Bulldog. So si King Bulldog daw yung hari 2 generation ago. So alam naman natin na talagang wala nga sa karakter ni Kuma ang maging isang hari. Hindi nga yun talaga yung goal niya kaya siguro talagang pumayag siya sa ganung klaseng setup. Okay din kung tutusin dahil sa hindi niya nga kailangang problemahin yung pagpapatakbo ng bansa. So isang araw bigla na nga lang daw nakain ni Bonnie aksidente yung Toshi no Mi. So hindi nga raw ipinakita kung kailan ito nangyari at paano napunta ang prutas na yun sa Survey Kingdom. At dahil nga dyan nagawa ng makapag-transform ni Bonnie sa kanyang adult form na talagang pareho nga doon sa adult form ngayon ni Bonnie. Biglang-bigla nga ang lahat sa mga pangyayari at talagang inakala nga raw nila na si Bonnie ay si Genie. So magnanay nga sila kaya obviously talagang magkamukha nga sila. Binisita nga raw ni King Bulldog ang simbahan kung saan nakatira si Kuma at kasama nga raw nito ang nanay niyang si Connie. At dahil dyan nag-practice nga raw ng transformation si Bonnie habang tinitingnan niya ang matandang si Connie. Kaya yung naging itsura nga raw ng matandang transformation niya talagang parehong-pareho nga raw kay Connie. At talagang hindi nga raw makilala sa kanila kung sino ba ang totoong Connie. So dahil nga dyan na-explain na kung bakit madaling nakakataka si Bonnie nun sa Marijoa dahil sa nagtatransform nga siya bilang si Queen Dowager ng Survey Kingdom na si Connie. Nagdala nga raw ng masamang balita si King Bulldog kay Kuma at yun nga nakatakas na naman daw sa kanila si King Bikuri at ngayon nasa panig na nga raw nito ang world government. At dahil nga raw yun sa nagkaroon ng balita na pinatalsik nga raw ito at si Kuma na nga raw ngayon ang evil king ng Survey Kingdom. Dahil doon talagang tumulong nga ang mga Marines kay Bikuri para mabawi ang bansa. Si Kuma naman talagang gusto nang patahimikin si King Bikuri para hindi na nga ito makapanggulo pa sa Survey Kingdom. Ipinaubaya nga raw ni Kuma ang bansa kay King Bulldog, patitirahin nga rin daw sa kastilyo si Bonnie at hindi nga hahayaan na masinagan ito ng kahit na anong liwanag. Nakipagharap na si Kuma kay King Bikuri na may kasamang fleet ng Marine sa gitna ng dagat. Sinabi ni King Bikuri na patayin nga raw agad si Kuma. Isang araw itong tyrant na kinuha yung kaharian sa kanya. Pero inubos at pinalubog nga lang daw ni Kuma lahat ng mga barko kahit mag-isa nga lang daw siya. At hindi nga raw ipinakita kung namatay ba o hindi si King Bikuri. Matapos nga raw ang insidenteng yun tumakas at naging pirata na si Kuma. Napakarami nga raw niyang mga evil nickname. At syempre dahil nga yun sa masasamang chismis na ikinalat ni King Bikuri patungkol kay Kuma. Nagkaroon nga rin daw siya ng napakataas na bounty dahil sa napakalakas nga ni Kuma. Pero hindi nga raw natin makikita sa chapter na to yung bounty na yon. Meanwhile si Bonnie naman tumira nga sa pangangalaga ni Connie sa kastilyo ng Survey Kingdom. At sinabi nga raw ni Bonnie na pag umidad na nga raw siya ng 10 magiging pirata nga rin daw siya katulad ng tatay niya. So dahil nga yun syempre sa ang akala ni Bonnie gagaling na nga talaga siya pagdating niya ng 10 taon. Which is kabaliktaran nga dahil sa alam natin na mamamatay siya pagdating sa ganong edad. Nag-travel nga raw si Kuma kung saan-saan sa buong mundo para makahanap ng luna sa sakit ni Bonnie. At ipinakita nga raw na pinuntahan niya yung mga lugar kung saan niya tineleport yung mga Straw Hat during sa Baode incident. So talagang napakalungkot nga ng mga pangyayaring yun para sa mga Straw Hat pero isang napakalaking tulong pala ang ginawang yun sa kanila ni Kuma. So basically dahil sa napuntahan na nga ni Kuma ang mga lugar na yon alam niya na nga mismo kung saan bagay i-teleport ang bawat isang mga Straw Hat. Kaya sa naging 2 years time
time skip, talagang maganda yung naging progress ng mga Straw Hat. Going back kay Kuma, binisita niya nga ang Torino Kingdom, ang scientist mula sa Wideria, si Hercules ng Beyond Archipelago, at marami pa ang iba. Ipinakita nga rin daw yung scene kung saan sinubukang kunin ni Abdullah at Jet yung bounty ni Kuma, pero winasak nga lang daw ni Kuma yung barko nila. Nakipagkita muli si Kuma kay Dragon sa barko nito na Wind Grandma sa gitna ng dagat. Present nga lahat ng mga Revolutionary Army Commander except na lamang kay Sabo at Koala. Sumaring bata pa si Sabo at hindi pa siya second in command sa mga puntong ito, kaya hindi pa siya kasama sa meeting. Sinabi ni Dragon kay Kuma na nahuling nga raw si Ivankov at inasuma ng mga Marines at nakakulong nga raw ang mga ito. So yun na nga yung dahilan kung bakit nung napunta si Luffy sa Impel Down, dun niya nga natagpuan yung dalawang Revolutionary Army. So si Kuma naman daw naging hari, naging tyrant at ngayon naging isang pirata na. Sinabi naman ni Bilawete kay Kuma na gusto niya nga raw maging commander ng East Army ng Revolutionary Army, pero talagang ayaw nga raw ibigay ni Dragon ang posisyon na yun sa kahit na sino kung hindi ito papaunlakan ni Kuma. Parang tribute nga yun kay Genie dahil kung maaalala nyo, siya nga yung commander ng East Army ng Revolutionary Army. Pero sagot nga lang ni Kuma, si Bilobete daw babaeng merong masamang bibig, kaya okay nga lang daw sa kanya. Kaya ngayon ang kilala nating East Army Commander walang iba kundi si Bilobete. Sinabi naman ni Dragon kay Kuma ang patungkol kay Dr. Vegapunk at hindi niya nga raw ito na-recommend nung una dahil sa imposibleng mamit ito nung nasa pang-hazard pa. Pero meron nga raw insidente ang nangyari, yung napakatinding pagsabog na kagagawa ni Caesar Clown, at dahil doon kinailangan ni Dr. Vegapunk na ilipat yung laboratorio niya. Sa mga punto nga raw na yan talagang mahina pa yung depensa ng bagong laboratorio, kaya mas okay nga raw na puntahan at imit nga raw agad dito ni Kuma. Nagpasalamat nga agad si Kuma kay Dragon at kung sakaling talagang magamot na nga raw si Bonnie, lalaban na nga raw muli siya kasama si Dragon. Balik naman kay Bonnie kung saan nag-aaral na nga raw ito kung paano lumaban at natatalo niya nga raw yung matatanda sa hand-to-hand combat kahit nasa batang form siya. Dumating nga raw si Kuma sa Sorbet Kingdom para kunin si Bonnie at kasunod nga nun nagpunta na nga si Kuma at si Bonnie sa Egghead Island kung saan inilagay nga lang daw ito ni Kuma sa box para hindi ito masinaga ng araw. Namit nga nila si Dr. Vegapunk kung saan napakalaki pa nga rin daw ng ulo nito. Nakipaglaro nga si Bonnie kay Sentomaru habang si Dr. Vegapunk at si Kuma ay nag-usap. Sinabi ni Dr. Vegapunk na posible raw na magamot nila ang sakit ni Bonnie. Gagamitin nga raw nila ang bagong teknolohiya na cell transplant na hindi pa nagagamit sa mga ospital. Pero napakataas nga raw ng magiging halaga nun na parang gumagawa ng isang cyborg. Tinesting naman ni Vegapunk ang dugo ni Kuma at talagang nabigla nga raw ito nung madiscover niya na isang ambakiner si Kuma. Tinanong ni Vegapunk kung bakit nagpunta raw ito para imit ang government man na tulad niya. Ang sinagot nga lang ni Kuma may tiwala nga raw siya kay Dragon. At tinanong naman ni Kuma kung ano ba ang pinagkaiba ng dugo niya sa isang normal na tao. Sagot naman ng matanda hindi nga raw sapat yung sample para sa isang clear explanation. Dagdag niya pa kung pwede ba raw maging isang host si Kuma sa gagawin niyang isang clone army. At ang kapalit nga nun gagamutin niya nga raw ng libre si Bonnie. Sagot naman ni Kuma tatanggapin niya nga raw kahit na anong kondisyon para kay Bonnie. At tinanong niya rin kung ano ba raw ang gagawin ng mga clones na yon. Sagot ni Vegapunk magiging Marines nga raw ang mga yon at lalagyan niya nga raw ito ng laser beam para matalo ang mga evil pirates. At ang napakalakas nga raw na katawan ni Kuma magiging shield para sa mga inosenteng tao. So yun, talagang hindi nga para sa masama ang mga pasipista na gagawin ni Dr. Vegapunk. Pero syempre alam natin ang kokontrol nga sa kanila walang iba kundi ang world government, kaya hindi nga masusunod na magiging shield nga ang mga clones para sa mga inosenteng tao. Sukat nga sa Marijo habang nag-uusap daw si Vegapunk at si Kuma, pinakita nga si Saint Saturn kung saan nakikinig nga raw ito sa pag-uusap ng dalawa. So nasa Marijo si Saturn kaya maaaring meron nga siyang Dendenmushi kaya niya narinig ang usapang ito. At ang sabi nga ni Saturn wala nga raw idea si Dr. Vegapunk kung paano i-utilize ang tsansang ito at siya nga raw merong ibang idea. So obviously nakailam nga itong si Saturn sa ginawang experiment ni Dr. Vegapunk. Siguradong siya nga mismo yung nag-utos para burahin lahat ng pagkatao ni Kuma at para maging habang buhay nga itong alipin ng world government. Balik naman sa Egghead Island kung saan patuloy pa nga rin daw ang pag-uusap ni Kuma at Dr. Vegapunk. Sinabi ni Kuma tatanggapin niya nga raw kahit na ano pang kondisyon kahit masama pa ito, pero kung talagang makakatulong nga raw ang clones ni Dr. Vegapunk sa pagsagip ng buhay ng mga tao, maaaring yun nga raw talaga ang purpose ng buhay niya kung bakit siya isinilang. Sagot ni Dr. Vegapunk talagang parang santo nga raw yang si Kuma
Kuma. Pero sagot nga ni Kuma hindi raw dahil sa isang araw siyang pacifist. So bali ang meaning nga nun ay peace lover. Talagang nagustuhan nga raw ni Dr. Vegapunk ang salitang yon at tatawagin nga raw nilang pacifista ang mga warrior of the future na gagawin nila. So ayun na nga talaga ang magiging plano ni Dr. Vegapunk at ni Kuma. Napakaganda nga nito kung tutusin, yun nga lang nalaman ni Saint Saturn yung plano nila. Nawala nga lahat ng pagkatao ni Kuma dahil sa eksperimento ni Dr. Vegapunk. Pero alam nga natin na nandun pa nga rin sa Egghead Island lahat ng memorya ni Kuma. Kaya maaaring somehow maibalik nga ito kay Kuma sa pagtatapos ng Egghead Island arc. Isang napakalaking hustisya nga rin para kay Kuma kung sakaling talagang matatalo nga sa arc na to si Saint J. Garcia Saturn. So ayun, ito na nga kabuuan ng video natin at let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo. So wala nga tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!